sarap lang sa pakiramdam na nakakain na tayo ng ganito na dati nag-uulam lang tayo ng asin o kaya naman toyo, may mantika, kape o kaya Milo. Pero ngayon, marami na tayong pwedeng pagpilian at nakakain na natin halos lahat. Paghihirap talaga ng tao mga mare, may hangganan din. Kaya mga mare, samahan nyo kami kumain sa kusina ni Madjay na matatagpuan dito lamang sa Malolos. Talagang 245 mga mare, eat all you can na siya. At bago nga kami makarating dito, nagkaligaw-ligaw pa kami kasi lumampas kami. Naabutan na rin kami ng ambon at eto siya sa harap mga mare. At kompleto pala tayo mga mare at eto nga. Ang tuwa na naman ng mare nyo at eto kasama ko yung mga bata ngayong araw kasi wala silang pasok. At inaantay pala ako ng dati kong kaklase at naging kaibigan ko din. Salamat po pala sa pagpapadala niya sa amin ng pastillas. Makikita niyo po next vlog. Salamat din sa effort nyo at nagantay pa talaga kayo. Dahil na nga, nagpaalam na rin kami. Shoutout po sa lahat ng taga-Bulso. At syempre sa iyo, Fatima. Pagkatapos nga mga mare magpaalam at eto, tinignan ko na yung regalo nila. At eto pala mga mare yung labas na kusina ni Madjay. Eto, pagbubuksan ko ulit kayo, tingnan nyo yung loob. Ang ganda. At nakaupo na nga sila. At eto, nililibot lang tayo ni Pangi. Aba, may pagdila pa. May happy birthday, may pangbinyag. At eto nga, tinan nyo, maganda rin yung banda dito. At eto mga mare, nakaupo na tayo. At eto nga mga bata, excited na din talaga. Kapit na natin malibot ang buong Bulacan na dati hindi naman namin alam yung mga ganitong lugar. Pagkaupo nga lang nga namin mga mare, eto si kuya, inaayos na yung mga baso natin. Kaya naman, tuwang-tuwa talaga kami at uhaw na uhaw din kasi kami ng mga oras na to. Ito pala sa banda mga mare, eto naman yung kainan, may milk tea rin pala sila. Dito sa banda na to, dito ka kukuha ng kung anong gusto mong kuhanin. Dito lang siya mga mare, pero makikita mo talaga na maganda yung paligid niya. Ang sasarapan ng ulam. Nigang na salmon, daing na bangus, hipon, manok, kare-kare, sisig, nagoongan. Marami pang iba na tiyak na magugustuhan nyo kasi Pilipino po. Dito sa mga mare sa nagustuhan namin kasi lahat ng pagkain ay kilala namin. At tiyak na marami tayong makakain ngayong araw. Mga salad din at iba't ibang panghimagas na tamang-tama kapag taas natin kumain. Kaya tiyak na magugustuhan natin to lahat kasi lahat masasarap. At eto nga mga mare, excited na yung mga bata at itong si tatay may pagkaway pa. At si mama nga hindi kita kasi natatabunan ng kapatid ko. Tara mga mare, kain na tayo. Ito sa nagustuhan namin kasi Filipino food nga siya. Kaya masarap kumain ngayong araw. Nakakatuwa nga mga mare dahil kompleto na naman tayo. At eto nga si mama, palinga-linga pa. At eto nga mga pamangkin ko, mga niloloko ko. At eto nga may nauna na lechong kawali sa ating lamesa. At may pagkaway pa nga tayo. At eto pala yung mga plato binibigay na sa atin. Para maya-maya lang ay makakuha na tayo ng mga gusto natin kainin. Totoo lang mga mare, natutuwa ako kapag masaya yung mga pamangkin ko. At least kapag may dalaga na sila, may maikukwento sila sa ibang tao. Kasi kami yung mga edad namin ganyan mga mare, hindi nga namin yung naranasan noon. Hindi ko sinasabi, naranasan lang namin makakain ng mga ganyan kapag pwesta, birthday, binyag. Masayang masaya ako para sa mga pamangkin ko kasi syempre, naranasan nila yung ganito ngayon. At least kaya na nila makasabayan sa mga kaklase nila na alam yung ganitong pakiramdam. Eto nga, kumukuha na sila ng pagkain, hinayaan ko na rin para matuto sila. Yung ibang kong pamangkin na maliit, ako na kumuha kasi baka hindi rin naman kaya. Ang kita mo sa pamangkin ko to, natuwang-tuwa siya nung siya ang kumuha. Kahit sa malit na bagay lang, natutuwa ako nung ipaparamdam ko to sa mga pamangkin ko. Mga kahit saan kami pumunta, gusto ko silang kasama. Masarap kasi na nakikita mo silang masaya at eto nga, tamang kuha yung mga pamangkin ko at ang kapatid ko. Basa ang comment mga mare, sabi bakit daw nakahaba yung kapatid ko ng kuko dahil bata pa daw, wag naman daw muna. Hindi na siya mga mare. Malang talagang bata kasi baby face. Ang mga mare, hinayaan ko na rin kasi minsan lang naman yung maranasan yung ganyang bagay. Saka minsan lang naman tayo maging bata, bakit hindi pa natin suluitin ngayon? At syempre, pangarap ko din naman na may paranas sa kanya yung mga ganung bagay dati na palagi niya lang sinasabi sa akin noon. At eto ang kapatid ko, hindi pa rin tapos kumuha ng sa kanya at ako naman busy rin sa pagkuha ng pagkain ng pamangkin ko. At eto nga sila mama, nagpahuli na talaga sila, pinuuna na yung mga bata para makakain na rin. Papasalamat nga ako mga mare, tingnan nyo naman si mama, nagkalaman-laman na, hindi tulad noon. Alala ko nga noon na
ngayon, nadala-dala ng sako tapos mga puno ng mga damo. Tapos yung kuko, napakadudumi. Mga uling-uling kasi nga dati nagtatrabaho yan sa may halamanan. Sayang masaya ako bilang anak na nakikita ko siya na sa maayos siyang kalagayan. Eto nga mga mare, yung kinuha ko, kumuha lang konting kanin, saka etong sisi. At eto nga, may pagkaway pa tayo. At eto si tatay, tuwang-tuwa. Buti nga nakasama ulit si tatay ngayon eh. Nagustuhan ko dito mga mare yung sinigang. Sobrang sarap. Tamang-tama lang talaga. Etong lechong kawali na nakalagay sa lettuce. Di talaga ako mga mare kumuha ng masyadong kanin para hindi tayo masyadong mabusog. Kaya na nga, hirap na hirap ako magkamay kasi nga syempre ang hahaba ng kuko natin. At then sinubukan ko na, ang sarap. At eto nga, tamang kain lang tayo mga mare. Kanya-kanya na kaming buhay kasi may pagkain sa harapan. Sabi ko dito, ang sarap ng pagkain. Tamang-tama lang lahat. Tiyak na magugustuhan nyo lahat. Bigla lang sumagi sa isip ko mga mare. Ang dami na nating mga pagkain na nakain. Dati, puro adobo, sinigang, papalit-palit lang. Kasi yun lang yung madaling lutuin sa katamang-tama lang sa budget namin noon. So, tingnan nyo naman mga mare ngayon, ang dami na natin pwedeng kainin. Halain mo yun, dati nag-uulam ng asin na may sabaw, nila na may sausawan na suka. Kung mamalasin, walang ulam. Lalo ko nga dati, mapapaiyak ka na lang na galing ka sa eskwela, tapos dadatnan mo na wala kang ulam. Masasabi mo na, kailan kaya tayo magkakaulam pagdating mo sa eskwela, may pagkain na kahain. Tapos masasarap yung ulam. Puro sa iba, napakalit lang na bagay na to, pero para sa amin, ang sarap sa pakiramdam na dati na wala kaming ulam. Ngayon, ang dami na natin pwedeng pagpilian. Nakakakita nga lang kami ng masarap na ulam kapag nakakanood kami ng TV sa kapitbahay o kaya sa kakilala. Ibang pwede mo rin naman na ulamin yung mga asin o kaya toyo na may mantika kapag namimiss mo na lang. Pero hindi na yung araw-araw. Tipong halos magkabato ka na kasi palaging ulam mo asin na may tubig. Lalang mga mahare, natutuwa lang akong balikan yung mga panahong hirap na hirap tayo. Pero ngayon nakakaraos na kasi ang sarap sa pakiramdam. At eto nga mga mare, kumuha si Pangat ng sinigang na salmon. At eto, napakasarap nito mga mare kasi ang sarap nung sabaw, maasim siya, saktong-sakto lang. So dami ni Pangat na tikman, eto daw ang pinaka nagustuhan niya. Nabalak na pang balikan. Nakakatuwa nga dito, hiwala yung sabaw at mamimili ka kung ano yung gusto mong ilagay na sa sahog ng sinigang. At eto pala sila kuya at ate, salamat po sa inyo. Wala mga mare, nakalagay yung sabaw, saktong-sakto, mainit talaga siya. Kitang-kita nyo naman mga mare, umuusok pa. Ang sarap nito sa mainit na kanin, tapos mainit na sabaw, tapos may soft drinks, the best. At eto nga si Pangat, tingnan nyo naman, tuwang-tuwa siya sa kanyang sinigang na salmon. At eto nga tinikman ko. Oo nga mga mare, masarap. At eto rin yung nagustuhan ko, tamang asim lang talaga siya para sa sinigang. At ang sarap din ng gulay. At namiss ko rin mga mare kumain ng gulay na sariwa. Lalo na ngayon, hindi na rin nakakapagtanim si Pangit. Talaga, balak namin kapag nagkaroon kami ng sariling lupa, kahit papano may maliit na bakante para makapagtanim tayo. At eto nga si tatay, natutuwa din ako para sa kanya. Kasi kahit matigas ang ulo niyan, mahal na mahal namin yan. At eto nga yung pamangkin ko, tingnan nyo naman, pil na pil kumain. Halos magsumigaw na yung buto ng manok para sabihin tama na, halos simutin niya talaga Nakakatuwa nga kasi talagang nagustuhan nila yung pagkain. At eto nga, masarap din tong pansit na to mga mare. Sarap lang din sa pakiramdam na kapag bukay ng pamilya, kung kahit ang dami yung pinagdaanan, ay nanatili kayong magkakasama. Baga, sa hirap at ginhawa, walang iwanan. Naman to si tatay, tamang nguya lang. At eto naman si mama, hirap na hirap magtinidor. At eto naman si Pangat, ngiti-ngiti kasi may munggo siya sa plato. Tapos nga mga mare, kumain ng mga bata, eto kumuha rin sila panghimagas. Sarap din mga mare yung panghimagas nila. Tinan nyo, may pamangkin ko, ang dami din kinuha. Gano'n natin mga mare magkakasama, pero hindi nyo pala alam yung pangalan ng mga pamangkin ko. Eto pala mga mare kumukuha ay si Alex yan. At eto si Sophie, yung inabutan niya. Kakasunod sila mga mare, kaya naman kala mo naman magbe-best friend. Natuwa nga mga mare kay Alex kasi inaasikaso niya talaga yung maliliit niya mga kapatid. Tapa lang talaga mga mare, ay maaasahan na to. Eto ngayon nagustuhan nila mga mare, pasensya na nakalimutan ko yung tawag niyang bilo-bilo ba yan? Ewan ko mga mare, kayo na humusga. Kami din talaga nakain ng mga pamangkin ko, yung masayang-masaya sila. At eto nga, ngiti-ngiti pa si Alex. Eto naman mga mare, si Joseph, pamangkin ko din siya. Marami talagang nagtataka bakit daw napakadami kong pamangkin. Siyempre mga mare, gusto ko lang din talaga i-share yung blessing natin sa mga pamangkin ko. Sino ba naman na magtutulungan kundi kami din. Nga nasabi ko mga mare na dalawa lang naman kami, kaya bakit hindi ko i-share sa mga bata. At eto nga, nasarapan ako dito sa may biko para siyang may langka. At ayan nga, tingnan nyo may kilay ko lumalaban. Ko din talaga mga mare, hindi nawawala sa handaan kasi nga ang sarap. Masasabi ko lang sa kusina ni Madja, ang sasarap ng pagkain. At eto sila, ang babait pa nga nila Salamat po
sa kusina ni Majay at sa bubuo nito. At eto, ang ganda ng kapatid ko. At yan mga mare, pauwi na tayo. Tamang busog lang tayo at tamang tulog lang pagdating. Maraming salamat sa Diyos at na-experience na naman natin ang hindi malilimutang ganitong bagay. Bukas ulit mga mare!